Sa iba pang balita, bumulusok sa 17% ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Sa pananaw po ng isang political analyst, malaki ang naging epekto kay PBBM ng ginawa pong pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang umano'y paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. Karagdagang detalye sa report ni Mean Corvera. Siguro po yung baka may mga hindi pa po siya nagagawa po na mga projects na ng mga nakaraang zona niya, mga nabanggit niya, mga hindi pa po siguro na tapos or na uumpisahan. Siguro sana may magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain kasi siyempre para sa atin din naman lahat yan. Sana sana sa susunod na magkaroon tayo ng ganong Sana yun din ang masikir ni BBM sa atin. Yan ang hinaing ng ilan lamang sa ating mga kababayan na posibleng dahilan rin ng pagbaba ng kanilang tiwala sa administrasyon. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumulusok pa ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte nitong Marso ngayong taon. Ginawa ang survey mula March 23 hanggang 29 kung kailan tinanong ang taong bayan sa kanilang opinyon hinggil sa naging pagganap ng tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Si Duterte lang ang nakakuha ng pinakamataas na rating sa apat na pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ulat sa Bayan Survey, bumagsak sa 17% ang approval rating ni Pangulong Marcos mula sa dating 42% noong Pebrero at 25% nitong March. Taliwas yan sa performance rating ni VP Sara Duterte na umabot sa 59%, tumaas pa ng 7% kumpara sa 52% nitong Pebrero. Bukod kay Pangulong Bongbong Marcos, bumagsak rin ang approval rating ni na Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero nakakuha ng approval rating na 39%, mas mababa pa ng 8% noong Pebrero, habang si Romualdez umabot na lang sa 14% ang approval rating. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, tinamaan si PBBM ng ginawang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. O di yung mga in-expose na lapses at saka yung mga hindi na-observe daw na human rights ng dating Pangulo. Opo. So yun, I think all of these things put together had a negative impact on the image of President Bongbong Marcos and the entire administration. Apektado rin anya ng mga banat sa Pangulo ang kanyang mga kaalyado gaya ni na Escudero at Romualdez. Sabi ni Coronacion, hindi malayo magkaroon rin ito ng domino effect sa mga kandidato sa pagkasenador na iniendorso ng administrasyon para sa May 2025 midterm elections. And nakikita na nga natin sa mga senatorial surveys. Nasa number 1 spot na si Senator Bongo. Tapos umangat din yata si umangat din si Senator De La Rosa. Tapos even yung mga wala sa Magic 12, yung ilan sa kanila nakapasok. Doon sa isang survey pumasok si Ipe, si Philip Salvador. Doon sa isa naman pumasok din si Congressman Marcoleta. So parang generally, I think nagkaroon ng positive impact sa mga PDP laban senatorial balls. Kasi nga naging na siya naging primary election issue. Payo niya sa Pangulo, tutukan ang mga tunay na problema ng bansa, lalo ng isyu ng mataas na presyo ng bilihin at kriminalidad sa Pilipinas. Yung issues about poverty, inflation, unemployment, naging secondary na lang sila So hindi na siya pinag-uusapan, it's not part of the discourse. Ang pinag-uusapan na yung awayan ng dalawang kampo, no? Hindi na raw kasi maaring gamitin ni Pangulong Marcos ang issue ng unity na inalok sa mga kababayan
nang tumakbo ito sa pagkapangulo. It's quite obvious na parang mahirap na magkasundo yung dalawang nag-aaway ang kampo na to. Siguro if ever, kasi hanggat mayroong tawag dito, hanggat very intense yung awayan nila at parating laman ng araw-araw na magbabasa ka ng mga news, sila yung laman ng mga balita. Patuloy siyang magsasuffer yung kanyang image, yung kanyang approval rating, kanyang performance rating. May Ann Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.